Ibuko at manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po at kami yung hinayaan magtipon-tipon dito upang ikaw ang parangalan, ikaw ang purihin at pag-aralan ang iyong mensahe. Gabay mo kami palagi, Lord, upang kami may karapat-dapat sa iyong kaharian. And this we ask through Christ our Lord. Amen. So, treasures like gold, silver, diamond, gemstones, itong mga to, tinatago sa kahadiyero, sa mga vault, sa mga chest, no? Or safety bank deposits upang hindi ito manakaw. Then ito ay marami ang nag-aangkin dito, gusto makuha to na nakawin, no? But treasures of God, the good news, the plan for salvation, the godly transformation na binibigay ng Panginoon sa atin ay itinatago sa isang silang napakasimple. Ito yung earthly or earthen vessels, kung tawagin natin. Ito yung mga palayo. So, para madali natin maintindihan ito, bibigyan ng tatlong puntos. No? Unang-una, point number 1. We are earthen vessels, fragile, with limitations and temporary value. So tayo po, yung tinutukoy dito ng mga palayo, mga pot, earthen pot na fragile, madaling mabasag. Naghanap ako ng pot, wala akong makita. So let us consider this one as a earthen vessel kasi ang ceramic ay gawa sa putik din to, no? Na pinadaan sa init hanggang sa maging puti siya, hanggang sa maging magandang vessel, no? Lalagyan sisid lang, no? So nung unang panahon, dito nilalagay yung mga importanteng bagay, no? Hindi ba uso ng bag na mga mamahalin? Dito tinatago, scroll, malaking palayo, doon nilalagay yung mga scroll, no? Dahil yun ay importante, mga bagay na, mga pera. Kaya kung minsan, yung mga farmers, nakakahukay sila ng pinonsitos o mga gold coins na nakalagay sa palayo. Dahil yun po ang sisidlan ng kayamanan ng unang panahon, no? So consider this one as a palayo made of earthly materials, no? Pwedeng clay, pwedeng ceramic, pwedeng gypsum, maraming bagay na ginagawa para maging palayo, no? So we are the vessels here, the earthen vessel, no? With limitations, so hindi tayo pangmatagalan at meron tayong temporary value. Yes, tayo yung tinutukoy dito ng palayo. Dahil tayo ay gawa sa putik. Di ba? Nasa Genesis 3:19, sabi dito, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok uuwi. Ganun po tayo, no? Hindi tayo ginawa ng Diyos out of heavenly matters na gaya ng mga anghel sa langit na ginawa ng Diyos na kumikinang like Lucifer. Dahil pag nangyari yun, tayo ay punong-puno ng pride. Magiging mayabang tayo, no? So, ginawa ng Diyos na tayo ay yari sa putik upang tayo ay magkaroon ng trace na mapagkumbaba. Dahil tayo ay gawa sa putik. And science also shows that ang tao ay gawa sa mga lowly materials, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and few minerals. Wala kang matitrace na ginto sa dugo natin o sa katawan natin. Wala kang matitrace na silver sa katawan natin. Because we are created to be a lowly creature of God. Upang magkaroon tayo ng isang mapagkumbabang puso. Amen? So, ganun po yun, no? Ang ating Panginoong Diyos ay ginawa tayo na isang mapagkumbaba. Tulad ng palayo na yari sa putik, maaari itong mabasag,
At pag nangyari yun, wala nang halaga. Wala ka nang halaga. Wala na tayong halaga. Paano ito napapasag? Pag tayo ay nagkasala, pag tayo ay hindi sumunod sa batas ng Diyos, pag tayo ay hindi sumunod sa katuruan ni Yeshua, ni Jesus Christ. Pag hindi natin ginawa yun, ang mangyari? Para tayong mga palayok na napapasag, magkakaroon tayo, mawala tayo ng halaga. So we must always follow the teachings of Yeshua. We must follow the commandments of God upang tayo ay maging isang buong palayok na tulad nito. No? Tulad ng palayok, ang tao ay nilalang ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay na punong-puno ng pag-ibig. Maniwala po ba kaya? Na punong-puno ng pag-ibig nung tayo ginawa ng ating Diyos. Dahil kung wala yun, kung walang pag-ibig, wala na lahat. No? We are created by God out of love. At ginamit niya ang kanyang kamay, gaya ng mga mamalayok, no? Na naghuhulma ng mga palayok out of their hands, labor of love, para magkaroon ng perfect na mga palayok na kagaya nito. No? So, ganun po ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. At isa pa, tulad ng palayok, tayo rin ay binubulig sa apoy. Apoy ng pagsubok upang tayo maging makinang, upang tayo maging matibay, gaya ng palayok. Na pag sila ay naibulig sa apoy, tumitibay sila, kumikinang. No? Ganun po. So, we must always consider this, no? Na tayo ay isang palayok lamang. Fragile at limitado yung ating value. If we do not value ourselves, in the long run, it's too late. Wala na. Paano yun? Pag ikaw namatay, hindi mo tinanggap ang ating Panginoon Jesus bilang iyong tagapagligtas, hindi ka nagsasalanan kasalanan mo, para kang palayok na nabasa at wala nang halaga, hindi na pwedeng ibalik. Kahit na yun, ipagdikit-dikitin mo, nandiyan na yung cracks niya. No? So we must accept Jesus Christ as our follower, our Savior. We must repent for our sins. Kaya nga sabi ni San Pablo sa Filipos, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin sa araw ni Yesu Cristo. Ano po yun, mga kapatid? Second point, the earthen vessel is where Holy Spirit resides. Sabi ni San Pablo sa Corinto, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo, na sana inyo itong at ipagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo maaari hindi nyo maaari ang inyong katawan. Hindi nyo pagkaari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, pagkat ay gamitin nyo ang inyong katawan upang magparangalan ang Diyos. Paano yun? So mga kapatid, because Holy Spirit resides in your body, kailangan po natin na ito ay ating alagaan. Huwag natin itong dunisan. Huwag natin lagyan ng tato. Huwag natin gamitin ito sa mga bagay-bagay na ikalulungkot ng banal na Espiritu. Dahil pag ang banal na Espiritu nagtampo sa iyo, dahil inabuso mo ang iyong katawan, lilisan ito. At pag lumisan ito, kapahamagan ang darating sa iyo. If God resides in your body, you will never be a failure. You will always succeed in good things na pinaplano mo. You will live a healthy life. And higit sa lahat, it will not be of one. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang. Dahil sigurado, ibibless ka ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ikatlong punto, the earthen vessel is where the good news of salvation is kept. Opo.
Dito nakatago ang mabuting balita. Ang pagluwas sa ating mga kasalanan. Dito nakatago sa ating puso. At pag dyan nakatago sa puso mo, yung good news na to, it should radiate. Dapat magniningning ka. Lalabas sa bunganga mo yung mabuting balita. Lalabas sa itsura mo yung godly characters. Lalabas sa bunganga mo yung mga mabubuting bagay. Kaya nga sabi ni Lucas sa 6:45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuti mula sa kanilang puso. Sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao ay naglalabas ng masama mula sa kanilang puso at puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So sana lalo sa mga kabataan, tanggalin natin yung habit natin na nagmumura tayo, yung magsabi ka ng masama, yung nagsabi ka ng kasinungalingan, no? Dapat ay sundin natin, no? Kung ano nga sa puso mo, kung yan ay sa Diyos, magsasabi ka ng sa Diyos. Amen? Kailangan magdingning, no? Mag-reject sa puso mo, sa katauhan mo, yung gusto mangyari ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos gumagamit ng ordinaryong tao upang ipahayag ang extraordinary na mensahe niya. Gaya ni Abraham na matanda na may asawang baog, ginamit siya ng Diyos upang maisawalat ang mabuting balita. No? Ginamit si Paul na tumutuligsa sa mga Kristiyano, pumapatay ng Kristiyano. Ginamit siya upang mabago, no? Magkaroon ng transformation. Hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang buong Kristyanismo. Pati na ang mga Hintil. So, bakit ginawa ng Diyos to? Upang ang treasure na to ay ma-enjoy ng bawat nilalang na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang treasure ng ating Panginoong Diyos na good news of salvation ay para sa lahat. Amen? So, tulad ng isang earthen jar, ano ang dapat mong gawin? Tanggapin ang ating Panginoong Yeshua na ating tagapagligtas, magsisi sa ating mga kasalanan, sundin ang kanyang katuruan. Dahil pag di natin ginawa yun at tayo ay namatay, ano mangyayari? Pag tayo ay namatay, basag. Pag nabasag yun, mabubuo pa ba? Ha? Mag-iba yun. Hindi, basag siya. No? So, pag tayo ay nabasag, ibig sabihin, pag tayo namatay, pag nabasag yung earthen jar, ibig sabihin namatay tayo. Pag namatay tayo na hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, anong silbi ng buhay? Wala ka ng kaluwasan ng iyong kasalanan. Hindi ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, repent now. Accept Jesus Christ. Do the good works para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na ibinangako ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, yun po ang aking mensahe ngayon. Sana ay may natutunan kayo. 3 puntos po yun, ano? Let me summarize before we pray. We are earthen vessels, fragile, with limitations and temporary value. Ikalawa, the earthen vessel is where the Holy Spirit resides. Ikatlo, the earthen vessel is where the good news of salvation is kept.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe ngayong araw na ito. Patawarin mo kami, Lord, kung ano man ang aming nagawa, kung ano man ang aming kasalanan ng nagawa, laban sa iyong batas, laban sa iyong sa aming kapwa, at laban sa aming sarili, Lord. Patawarin mo kami dahil hindi kami karapat dapat sa iyo, Lord. Patuloy mo kaming gabayan with the power of the Holy Spirit. Kaya alam po namin, Lord, na ikaw lamang ang gagawa ng aming dapat gawin. Kami ay isang palayo na yari sa puting na maaaring mabasag anytime, Lord. Kaya sana'y ingatan mo kami. Ingatan mo kami na hindi na muli magkasala. Ingatan mo kami upang kami ay umarga ng tama. Nasa aming mabaybay ang tamang daan, O Lord. Upang ikaw ay aming makapiling sa aming buhay. Panagayin mo man, Lord, na maging may kabaang puso upang mahayag ang iyong kagustuhan, Lord. At isa, Lord, punuin mo ng biyaya ang aming mga pamilya. Alagaan mo ang aming mga mahal sa buhay. Proteksyonan mo sila laban sa mga sakit, sa mga sakuna, Lord, at any untoward events. Bless my family, Lord. Bless our family. I-bless mo ang mga kapatiran ng The Lord's Church, pati ng Lord ng mga sa kanilang Facebook Live.